Itinuturing na ng NBI na person of interest si Senador Robin Padilla kaugnay sa pag-alis sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Dapat din daw questionin si Senate President Alan Peter Cayetano. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging person of interest ni Senador Padilla? Julius, bagaman kinumpirma ni Matibag na POI nga si Senator Robin Padilla, hindi raw ibig sabihin nito na iniimbestigahan siya bilang isang sospek. Ayon kay Matibag, person of interest si Senator Padilla dahil siya ang huling nakasama ng kapwa Senador Bato de la Rosa. Kaya posible raw na may mahalagang impormasyon si Senator Padilla sa kinaroroonan ni Senator de la Rosa. Napadapa ang ilang ahente ng National Bureau of Investigation na nasa GSIS building nang marinig ang putok ng baril. Nakunan ang eksenang yan sa body-worn cameras ng mga ahente na nasa ground floor ng GSIS building. Dito sa ground floor sa Phoenix yung nagkakali yung putok. Wala naman sa bahaging yon ng gusali ang pamamaril at nasa ikalawang palapag. Sa panayam sa kanya ni News 5 anchor Cheryl Cosim sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakaupo sa GSIS side ng bridgeway sa second floor ng gusali ang NBI agent na pinaputukan ni Aplaska. Doon po nangyari yung putukan, doon sa parang common area. Makikita niyo po yung pictures, maglalabasan naman dyan. May dalawang monoblock chair doon kasi doon po nakaupo. So, kaya narinig niyo naman, sinasabi niya, ang nasilip niya, 2 hanggang 3 tao. Eh, overpower niyo na po yun eh. Kung 2 o 3 tao lang yan, kung totoo man po yung sinasabi niya na threaten sila. Inilahad din ni Matibag na itinuturing na person of interest ng NBI si Senator Robin Padilla kaugnay sa kinaroroonan ng kapwa Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Matibag, itinuturing na POI si Padilla dahil siya ang huling nakitang kasama ni de la Rosa. Hindi raw ibig sabihin yan ay tinutugis ng NBI si Padilla. Ang ibig sabihin po, kasi may nagtanong sa akin na paano ba yung kay Senator Bato, paano siya hanapin? Sabi ko, ang unang-una dapat natanungin dyan ay si Senator Robin Padilla. Kasi siya yung huling kasama. May lumabas na pong CCTV. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalab ng 4 kilos doon sa Senado. So to a certain extent, they are person of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Lumabas si de la Rosa sa Senado Huwebes ng madaling araw habang may nakaambang arrest warrant sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Sa video ng aming team na nagbantay sa Senado kahapon, may nakitang lumabas na van bandang 2:45 ng madaling araw. Sa oras na yan, sinasabing umalis sina de la Rosa at Padilla sa gusali. May kasunod itong puting SUV na may sticker ng Pasay Police. Hindi naman malinaw o maaaninag kung sino ang mga sakay nito. Bago tumakas, isinailalim sa protective custody ng Senado si de la Rosa. Para kay Matibag, komplikado ang sitwasyon ni de la Rosa dahil sa magkaibang interpretasyon ng protective custody na ibinigay ng Senado. Habang ang Senado raw ay nagbigay ng proteksyon, tila ito rin ang naging daan para makalabas si de la Rosa. Tama po, hindi pwedeng hulihin pero pwedeng paalisin. Pwede patakasin. Ganun po yung nangyari. Nasabi natin, i-honor natin yung kanila pong resolution na yon. Kumbaga po, harap-harap kami ron, si Senator Alan Peter Cayetano, lalaking usapan po yun. Na kumbaga, we honor it and it should be honored by both parties. Ang bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang nagbigay ng protective custody kay de la Rosa. Kaya ayon kay Matibag, mas mabuti raw na tanungin din si Senator Cayetano kung nasaan ngayon si de la Rosa. Unang-una na po si Senate President Alan Peter Cayetano kasi siya po ang Senate President, siya ang pinakang namumuno sa Senado at sila po yung nagsabi na ang protective custody ng Senado si Senator Bato. So, yung sabihin po niyan, they have the commitment to protect him, yung kanyang well-being, yung kanyang safety.
Julius, update mula dito sa NBI ay bumalik kaninang hapon ang ilang ahente sa GSIS para nga magsagawa ng investigasyon kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado. Samantala naman, dito sa anggulong stage ang putukan sa Senado, sinabi ni Matibag na may kaparehong sentimiento ang ilang ahente sa nangyaring nitong Miyerkules. Pero nangako naman si Matibag na makikipagtulungan sila sa anumang investigasyon o pagsisiyasat kaugnay niyan. Actually, sa Lunes ay makikipagpulong ang NBI sa PNP Criminal Investigation Group o CIDG. Yan po sa Lunes, May 18. Julius. Gio, may panawagan si Senate President Alan Cayetano na suspindihin din si NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa kanyang mga maling binalita sa Pangulo. May reaksyon na ba dyan ang hepe ng NBI? Julius, kung hindi ako nagkakamali, ang huling panayam ni NBI Director Melvin Matibag ay with Ms. Cheryl Cosim sa One News sa programang One Balita Pilipinas. At matapos nga ang Facebook Live kanina ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, ay sinubukan nating hingan ng komento si Director Matibag pero hindi pa siya sumasagot sa ating hiling para sa kanyang panig. Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.